DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ba't ang dami ko namang naipong commercial, ha? O tika muna, paging Mr. Boy Benesa nga pala, ha? Sa mga kaibigan at kakilala po ni Mr. Boy Benesa, ayan, pakisabi po sa kanya, magpadala raw po ng Memo Plus Gold kay Manong Chavit Singson doon sa Baluarte, Bigan, Ilocos Sur. Daming bayan. Oras, sino bang padadala mo ng Memo Plus Gold, Manong Chavit, ha? Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:16. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Bakit ba gusto ni Manong Chavit sa doon sa yung kanya anak at pamangkin sa Pagcor at PCSO? Bossing Altenco, ha? At Bossing Mela Robles, ha? Bakit? May mina ba dyan? Teka muna. Hindi yan. Ang bira naman na eto. Ayan. Abay, pumapatak na naman na ulan. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ingat-ingat po. Bakit na gano'n na nga panahon na pag-asa, ha? Ayan, DOST Secretary Solidum. Si Solidum pa ba ang DOST Secretary natin? Hindi natin naririnig, ha? Anyway, mahabigan talagang iba ang panahon. Abay dyan sa bang lugar, umaaraw dito sa Pasay, pumapatak na naman ang ulan. Anyway, good morning. Si Secretary Elaine Masukat pala ang Dragon Lady. Siya pala yun. Dami kasi nasagasaan itong si Dragon Lady, ha? Yung mga miyembro ng parokya ni San Anton. Ayan, ay San Antonio, ha? Maski mauhusay at magagaling naman, ha? Mukhang nabugahan ng apoy ni Dragon Lady. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Abay, teka muna, baka sabihin malilimutin tayo, ha? Ayan, i-congratulate mo natin ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil tumaas po ang kanyang ratings. Ayan, trust and performance ratings mula sa survey ng publiko sa Asia, ha? Pero sa kabilang dako naman bumaba daw ang ratings ng Vice President Sara, ha? Abay, mamaya alamin natin yan. Magandang umaga sa nasa weather nga muna, ha? Alam nga muna natin mahabigan ng kalagayan ng panahon. May bagyo na ba o low pressure area lamang ito? DZRH Weather Bulletin. Saan ba Malacanang? Alamin natin ang weather report. Kalagayan ng panahon mula kay forecaster Benny Estareha ng DOST Pag-asa. Sir Benny, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po ang panahon? Good morning po, Sir Deo. Sa ngayon po magpapatuloy ang epekto ng southwest monsoon or hanging habagat sa ating bansa.
lalo na po sa mga western and southern sections ng ating bansa. So, pinakamataas ang chance ng ulan dito po sa Metro Manila, ganyan din sa Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, and Antique. Paminsan-minsan po yung mga pag-ulan natin ng mga light to moderate rains. Meron din mga pag-ulan at mga thunderstorms na mararanasan at some point in Ilocos Region, mga rehiyon pa ng Cordillera, Negros Island, Bangsamoro, Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula, natitirang bahagi pa ng Mimaropa at Western Visayas, at maging sa mga probinsya ng Cagayan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pababa ng Batangas, Rizal, Laguna, and even Davao Occidental. Mag-ingat pa rin sa banta ng baha at flash at landslides dahil ilang araw na po na meron tayong mga pagulan. Habang yung mga hindi natin nabagit na lugar, at some point meron din po mga pulu-pulo lamang ng mga pagulan o yung saglit ng mga thunderstorms. For Metro Manila, temperature is mula 25 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 21 degrees. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa hilaga ng ating bansa, 540 kilometers northeast of Batanes. Mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Wala ring direktang epekto po sa ngayon sa ating bansa. Yan muna latest mula dito sa Benny, Yes po. Ayan na yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Maghapon ba yan hanggang gabi? Kalat-kalat bang pag-ulan yan? Maghapon po na may ulan pero hindi siya tuloy-tuloy po. Mga light to moderate rains and then may mga thunderstorms din po. Bakit ganun? Pulo-pulo ang ulan? Bakit po? Dahil po sa habagat and then we're seeing kasi na lumalayo itong mga systems na minomonitor natin gaya nung si dating bagyong Bising, ngayon low pressure area na lang sa may China. Tapos itong low pressure area, ang general direction po nito is pahilaga or papalayo, kaya yung projection ng mga pag-ulan natin sa Luzon and Visayas bumababa pero magpapatuloy pa rin po. Ayan, pero hindi man nakalakasan itong mga pag-ulan na Benny? Yes po, ang nakikita natin sa ngayon na may mga malalakas na ulan, itong Mindanao, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Bangsamoro, Davao Region. Yes, okay nga Rod, maraming salamat Benny. Salamat din po. Pag-asa forecaster Benny Estareja. Samantala, alamin nga natin ang maganda umaga pala sa Lords of the Owel. Alam po niyo mga kaibigan, natutuwa na tayo kay Mr. Felix Pirelli ng Caltex, ha? Dahil last week po mga kaibigan, 2 beses nag-rollback ng presyo ng gasolina ha? Abay nung Martes at Huwebes, abay sila lang ha, ayan, Caltex lang ha, naiwanan yung Big 2 ha, ayan. Mukhang natawagan yata yung dalawang Lords of the Owel ha. Abay ngayon po mga kaibigan yung ni-rollback ng Caltex noong Huwebes, abay binabawi naman ngayon. Ang bihira naman ha. Mukhang natawagan ni bossing Don Ramon San Miguel ang ng Petron at saka si Ma'am Lorelai. Hi Ma'am Lorelai Kiambao ng Pilipinas Shell. Ayan, sabi siguro, oy Felix, sobra ka ha? Ayan, nagpapapogi ka ha? Ayan. Ngayon po ikaw lang ang nag-rollback ha? Ayan, nung Huwebes ha? Hindi sumunod yung Shell at Petron. Kaya ngayon po mahabigan ang Caltex. Ayan, abay, may oil price increase ulit ngayon. 25 centavos sa gasolina per liter at sa diesel 50 centavos. Ayan, mukhang yata magagawa. Inalis na yung walang ginawang energy secretary na pangalan nun, Lutilia ha? Ayan, pinalitan ni Aling Sharon. Ayan, Energy Secretary Sharon Garin. Mukhang alarin Di ba pwedeng kahit na mayroon tayong oil deregulation di ba pwedeng sabihan ng DOE mga oil companies to, oy, sobra naman kayo pwedeng kausapan na mag-usap-usap naman. Ayan, bumababa ang presyo ng petroleum products sa world market dito tumataas. Bakit ganun? Samantala, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos walang Alzheimer's. Ayan,
hindi malilimutin. Ayan ba yung report ni Let? Ayan. Yan ang kasi itong si Manong Chavit ha. Ayan. O nga naman, hindi naman cabinet position yung nire-request ko eh. Director lang naman ng PAGCOR at PCSO ha. Para saan ka dun sa pamangkin ba't ba kasi gusto dyan sa ano ba meron dyan sa PCSO at PAGCOR? Ayan, Attorney Dick Consolacion. Ayan. Ay sa customs. Masyado mainit sa customs. Ayan, maingay. O nga pala, Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? Nasaan na yung dalawang mamahaling Bugatti? Ayan. At yung mga nakumpiskang mga mamahaling sports cars na kinumpiska noon dyan sa may Pasig, ha? Malapit sa Meralco. Nasaan na mga yun, ha? Kanino napunta? Commissioner Ariel Nepomuceno, tignan mo nga, ha? Senator Idol, ayan, Rafi Tulfo, ha? Ayan, ito ang mainit sa mga Bugatti nung araw, kamamahal ng mga yan, ha? Naibenta na ba yan? Napunta ba sa treasury natin yan, Secretary Ralph Recto, ha? Baka naman nauulanan dyan, nasira na sa yarda ng customs. Subasta na lang yan. Alamin natin ang kayo talaga, kasi lakay sa PAGCOR at PCSO, tahimik daw. Tahimik yung mga posisyon dyan. Ayan. Daming bayan. Pangulong Marcos binigyan diin ang kahalagahan ng koordinasyon ng national at local government sa epektibong paglilingkod at higit sa lahat, wala daw siyang Alzheimer's. RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang epektibong koordinasyon sa pagitan ng national government at mga lokal na pamahalaan sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo publiko sa mga Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo nang makasama ang ilang bagong halal na LGU officials sa isang pulong sa Pasay City kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ang koordinasyon lalo na para sa disaster preparedness, peace and order at digital services. Binanggit rin ito na dapat pag-aralan at baguhin kung kinakailangan ang kasalukuyang mga sistema at polisiya sa pagtugon sa pangailangan ng mga tao. Ito'y sa harap na rin anya ng mabilis na galaw ng teknolohiya. Kaya naman isinusulong ng administrasyon ang National Digitalization Policy na layong gawing synchronize ang sistema sa gobyerno mula sa streamlining ng procurement at pagpapalakas ng transparency para mawala na rin daw ang fixers at mabawasan ang katiwalian. Lakay? Dapat kasi digital na lahat para kita lahat kung ano ang mga transactions sa iba't ibang government agencies. Tama, Lakay, para mas mabilis. Kasi pag mga doon bumabagal kaya doon tama din naman, doon din nag-uugat yung katiwalian minsan na dahil sa bagal ng sistema may mga nang-aayos para pabilisin yung proseso. Actually, maraming agencies ayaw ng digitalization ha. Ayan, mawawalan daw ng racket, magkakabistuhan. Ayun lang. Pero yun yung gustong mawala sana, Lakay. Siguro kailangan dyan baka memo, direktiba ang presidente ha. Ayan, para atasan ng iba't ibang agencies, lalo ng mga LGUs. Ayan, Secretary John Vic Remulla, ha? Abay, kailangan natin para mabawasan ng korupsyon. Anyway. Kailangan pupukil, Lakay. At saka, kapag mayroon ng, di ba, binibida naman natin yung ating internet na pinalalawak. Wala nang idadahilan yung ilang LGU, Lakay, kung bakit hindi sila makakasunod sa digitalization. Paano makasunod dyan wala pang kuryente sa ibang mga barangay
Paano magkakaroon computer? Grabe naman pag wala pa rin kuryente sa panahon ngayon, Lakay, di ba? Nakakaawa yung mga lugar. Ayan, Secretary Sharon, ayan, abay, dapat tignan nyo rin itong kuryente sa mga probinsya, sa mga barabarangay. Sa bagay, sino ba ang NEA administrator? National Electrification Administration. Ayan, dapat trabaho rin yan. Antonio Mariano Almeda, Lakay. Almeda. Dapat pukpukin din ni Ate Sharon yan. Ayan. So, walang Alzheimer's ang presidente, ha? Wala, Lakay, sabi ng wala kanyang kahapon, hindi daw nakakalimot ang presidente. Ayun pala, Manong Chavit. Ayan. Pero bakit daw hindi makahingi ng audience si Manong Chavit kay presidente? O baka masyadong busy lang si... Ganun ba yan? Ayun. Mahigpit yata yung Dragon Lady. Siya ba ang taga-screen ng ng schedule ng presidente? Kung sino rin ang mga kakilala. Ganun ba yun? Kapitbahay naman si... Kanya kasing ahensya. Oo. Kung ano yung pakay mo. Diba? Kapitbahay naman ni Manong Chavit si St. Luke's Bersamin ni Ilocos Sur. Abra lang yan magkatabing probinsya yan Hindi ba pwedeng magkausap sila? Sa bagay, hindi naman si Apo Lucas kasi ang tinulungan ni Manong Chavit. Si presidente naman kasi. Ayan. So, sana'y magkasusundo at malaki ang tampo ng mama. Anyway, ayan. At baka hindi na raw suportahan si Sandro, ang mga Marcos sa mga susunod na eleksyon. Ayan. Malayo pa naman ang tinitingnan. Sige nga, Rod. Ano pa schedule ng presidente ngayon, Miss Let? Mamaya, Lakay, ay may dadalo ang presidente dun sa tinatawag na parangal ng kalayaan, yung pagkilala dun sa mga artistry, ayan, and creativity nung mga lumahok, Lakay, dun sa parada ng kalayaan ng Independence Day. Okay. At congratulations sa presidente, ha? Dun sa latest survey ng Publicus Asia. Ayan, ilang percent ba ang tinaas ng ratings ng ating mahal na Pangulong Marcos, ha? Abay, tumaas doon ng 25%. Ayan. Ayan. Mula sa 19%, ha? Ayan. Congrats. Ibig sabihin 6 percentage points. Ayan. At least kahit hindi niya kinakausap si Manong Chavit, ayan, tumataas ang ratings. Ayan. Ang malungkot. Ang malungkot. Hindi, mali pala ako, Lakay. 19%. Yan. Ang itinaas. Up from 6% naman yung ibinaba ni VP Sara. Ayan. Anyway, di ibig sabihin nagtatrabaho ang presidente, hindi nagbabakasyon. Ayan. Yan ang paulit-ulit, Lakay, na sinasabi sa briefing ni Yusek Claire. Aksyon, hindi bakasyon. Ang taray nitong si Claire de la Fuente Castro, ha? Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, Giselle Ricafort. Abay, Malu, binigyan na ba ng diving gear itong si Giselle Tawilis Ricafort? Ha? Ayan. Nandyan sila sa Taal. Ayan. Mukhang sisisid na ang mga Navy SEALs. Ha? Ayan. Sisisirin daw yung pinagtapunan nung bangkay ng mga sabungero, ha? Ayan. Ang sabi po ay inilagay doon sa fish pen ng isang politiko ba, negosyante. Ang bihira. Ibig sabihin, pinakain doon sa kanyang mga isda. Bakit doon sa kanyang fish pen, ha? Grabe. Pero totoo ba ito, General Colas Torres, sir, ha? Abay, ang lupit naman kung totoo. Abay, sinasabi po yung iba doon na biktima mahabingan na sabungero, ipinakain sa baya. Diyos ko po, mahabagin lang.
Bayan. Ayan, sana naman ay hindi totoo ang mga yan. Babalikan natin lang pang mga issues. Standby, Raymond at Paas. Abay, kumusta ang mga senator judges natin? Sandali lamang, Senator Risa Ontiveros. Standby man ang milk regular mula sa Kamara de Representantes. Ang daming issue ngayon, ha? Standby, Boy Gonzales Dumagoso. Buti pa tong si Yorme Isko, ha? Sana'y tularan ng ibang mga mayors dito sa Metro Manila, ha? At hindi lamang sa Metro Manila, maging sa mga probinsya. Magtrabaho kayo, maglinis kayo sa bakuran ninyo. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, mista! Good morning, General Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:35. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming bayan. Talaga yun, medyo tigil-tigil, nakakahiya na. Mayat-maya, yan na narinig natin. Ito Baka sabihin niya, yabang-yabang Okay, natin. hindi yan yabang lakay. No. We're just grateful, lalo na doon sa mga viewers at listeners natin, na Ayan. hindi tayo iniiwan sa ere. Opo. Kaya, salamat po. Ayan. Pero babati muna ako ng isang magandang Teka muna, umaga, lakay. Oras mo na napintas nga balasang. Ayan. Wow, gusto ko yan. Thank you. gusto mo Just yan? mabalot sa imo. It's 8:42. Ayan, naging Bicolano, Ilocano. Bilocano. Bilocano. Ayan. Ayan. Napintas ang word of the day mo sa akin ngayon. Napintas. Napintas. Maganda. Ayan. Ayan. Sa Kapampangan yata ay malago o masanting? Masanti. Ang malago ba ay magwapo? Or masanting? Ano ba? Malago, di ba hairy? Mga ganon yan. Hindi ba? Di ba? Basta may masanting yata lakay pag maganda. Okay. Nalilito ako pero ang alam ko lang maragul. Okay. Alam mo yung maragul? Ano yung maragul? Malaki. Ayun. Masanting is gwapo. Yung Ayun. malago, maganda. Maganda. Ayan. May Kenny Abin eh. May Kenny. Thank you, Miss Cheska. Ayan. Si Cheska Bulacan yung Kapampangan nito. Ayan. Okay, sino babatiin mo? Good morning muna lakay sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. At Diyos marhay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na dyan sa mga taga Barangay Bautista, Juvillar, Albay. Ayan. Anong ginagawa ni Mayor ngayon? Hindi ko alam. Damdaming Pero alam mo lakay, naalala mo yung winner natin kahapon sa Malakas na nag-request sa'yo ng radyo? Ay, oo, nabigay na lakay yung radyo. Si Kuya Jose Razon. Yes, nabigay na sa kanya yung hindi radyo. Hindi ka mag-anak ni Konsehal Darius Razon. Hindi naman, naka-apelyido lang naman daw niya. Nabigay na lakay at nagpapasalamat siya sa'yo. Ayan. Mamaya, ayan, ito yung video. Ayan ba? Oy, ay Kuya, good morning. Yes, nag-thank you siya sa'yo lakay. Ganda naman ng kulay ng transistor mo, Kuya. Kulay blue. Ang Ayan. ganda. Royal blue. Ayan. Alam mo ba dun sa video na naisasabi niya, marinig lang niya ang boses mo kahit hindi pa siya nagbe-breakfast, busog na siya. Aba. Love you, Kuya. Ayan. Salamat po sa mga avid listener talaga natin. Alagaan mo yan, Kuya. Baka magasgas, lagyan mo ng plastic yan, ha? Ayan. Protector. Ayan. O kaya habang pinapandar mo, lagyan mo yung karton dyan, yung box na yan. Ayan. Pero ang ganda ng radyo na lakay. At salamat kay Ninong Sherwin na iabot na yung radyo. Yeah. At salamat sa'yo lakay. Akala ko ipapalalamove pa niya yung pala special delivery pa, personal delivery si Ninong Sherwin. Oo, kaya abangan ng mga mananalo ng mga susunod, baka meron ng paradyo ang Ninong lakay. Ayan, yung puti, hindi lang ganyang napakagandang colorful na transistor radio. Sabi ko kay Attorney Cam, mini component. Mini component. Ayan.
Ayan. Galing Anyway, sige, alamin muna natin ang mga reports. At ang sirenang reporter natin, ayan, nasa Taal, ha? Ayan. Eto lakay. Giselle, may dala ka bang styrofoam, yun lang na may yelo? Ayan. Para ilagay mga isda. Mag-uwi ka ng tawilis, tsaka maliputo. Gusto ko Ayan. yung tawilis lakay, masarap yun. At tsaka yung tilapia. Ayan, St. Peter's fish. Ayan. Sabi na sa Israel. Ayan. St. Peter's. Abay, tinatawagan natin uli ang mga taga-AFP. Ayan, Apo General Omet Browner, antahitahimik mo. Ayan. Maingay lang si Apo Gibo. Ayan, Defense Secretary Gibo Chodoro. Ha? Abay, ingat sa bagay. Una nang na-discover ito ng AFP tsaka ISAF, Sister L. Kasi doon sa ngayon, yung mga supplies ng BYD cars from China sa Israel, abay, tinigil. Alam mo kung bakit? Abay, yung mga isinusupply ng mga BYD cars doon. Naku, Cherry Tigo, Katunying, Kajeri yung ibang ibinibigyan ng supply ng mga Israeli officers sa Ministry of Defense ng Israel. Abay, natuklasan ng kanilang cybersecurity expert. Abay, merong gadget ng pang-spy. Oo, ayan. Galing talaga ng Israel, ha? Kaya ang ginawa po, mahabigan yung mga BYD cars na isinusupply doon sa Israel Department of Ministry of Defense. Abay, tinigil dahil yung mga Chinese cars na ewan ko kung pinagbili o doon na donasyon abay, nakitaan ng mga gadgets na kayang-kayang mangolekta ng audio, video, geolocation at biometrics data at tinatransmit sa server sa China. Naku. Oo, ang galing talaga ng China Iba talaga. Parang yung mga naalala mo, sabi ng mga kaibigan natin yan sa Campo Aguinaldo kami laptop na i-donate ng China. Putya, malaman-laman namin, chinek namin. May gadget din pang spy, pang nag-gather din ng mga data. Kaya beware of the Trojan horse, sabi nga. Yes, totoo ka dyan, lakay. Mahirap na kasing magtiwala talaga Kaya yung mga donasyon na Chinese AK-47, di rin ginagamit sa Nung parang dating Pangulong Digong, ilan ba yung dinonate ng China noon na mga Chinese rifles? Baka mamaya lakay pagpaputok sa'yo bumalik. Kaya nga, baka sumabog pa sa kanila. Ayan, diba? Hindi na rin ginagamit. Ang bira talaga. Nagkaka-trust issue tuloy tayo, lakay. Dahil sa mga ganyan. Yes, loko itong China. Israel pa, ang gagaling ng mga Mossad dyan. Ayan, the best spies in the world. Talo ang CIA at KGB. Ayan, pero eto na, live mula sa Talisay, Batangas. Eto na lakay, live na live dyan sa may Talisay, Batangas, kung saan nga sinasagawa yung search and retrieval operations sa mga nawawalang sabongero. Nandyan siya kanina lakay sa may Balay Isabel. Si Giselle, doon sa may area. Malayong Balay Isabel, doon ka sa doon sa mga resort doon sa baba. Ayan, sa baba. Hanapin mo si Mayor Jenny Mendoza. Ayan, puntahan mo dyan. Ayan, pero ngayon lakay. O kaya si Kuyang Aman Tusino. Ayan, Sir Aman, nandyan po ang aming reporter na si Giselle. Bekene, may ganun. Pero punta na natin si Giselle. Giselle, kumusta na ang sitwasyon dyan? Ongoing na ba ang search and retrieval operation? At sisisid ka rin ba, Sirena? Ayan. Ang ating best field reporter ng Golden Dove Awards, Giselle Ricafort. Giselle. Marami ba lumangoy ito? Sister L, nakaposisyon na yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard na kasama sa composite team na maghahanap sa 34 na nawawalang sabongero na itinapon umano dito sa Lawa ng Taal. 2 drone na lakay Coast Guard Aviation Command ang dumating dito sa Talisay, Batangas para sa inaasahan na pagsisimula ng inisyal na pagsisid mamayang 10 a.m. Nagsasagawa na rin yung T-19 ng PCG ng paneling, pag-i-inspeksyon para masiguro yung safety ng composite team sa kanilang operasyon. Ang Philippine Navy naman mag-deploy din down ng underground
Teka, Giselle. Maputol lang kita. Nakita ko tong video mo. Parang masama yung malakas yung alon. Umaalon-alon, no? Oo, yan din lakay nga yung obserbasyon natin kanina. Medyo malakas yung alon ng ng lawa ng Taal dito sa bahagi ng Talisay, Batangas. Kanina lakay, medyo pagdating natin, pero ngayon lang lakay tumirik na naman yung araw. Tumirik na naman. Akala ko sinong tumirik. Naka-posesyon na yung mga equipment na gagamitin ay binabantayan din nila yung lagay ng panahon na ito na naman medyo naman. Ayun, lakay. Ang sinasabi lakay, ang Philippine Navy naman magde-deploy din daw ng underwater drone at posible na iyan daw yung unahin nila na i-deploy sa lawa ng Taal bago yung kanilang mga diver para matiyak muna yung kanilang kaligtasan. Ang inaasahan lakay na darating dito. Asan yung mga divers? Wala mo ko nakita mga naka-scuba gear dyan. Naka-uniform pa itong mga tauhan ng Navy. Oo. Dito yung siguro kasabayan din nila yung mga official natin mula doon sa DOJ, PNP, CIDG. Ang naririto pa lamang katauhan mula sa Coast Guard Aviation Command at yung kanilang K-9 team lakay, yung kanilang mga bit-bit na mga kagamitan, iyan yung mga nakaposisyon muna dito sa may bahagi ng Talisay lakay sa Batangas. Yung mga diver lakay, hinahanap din natin kanina pa. Wala pa lakay sila dito. Si Sec Boying, magdaday din ba dyan? At saka si Yusek Jesse Andres, ayan. At saka sinong spokesperson ng DOJ? Si Clabano lakay. Ayan, Clabano. Ayan, marunong ba lumangay ang mga yan? Baka waterless ang nilalangoy nila, ha? Ayan. Lakay, inaasahan natin na kabilang si Secretary Boying Rimulya doon sa mga opisyal mula sa DOJ para ito at pangungunahan nga yung initial dive para sa paghahanap sa pero alas 10 ng umaga lakay mamaya ay inaasahan na magsisimula yung pagsisi. Pero ganap na alas 8:32 lakay, umaambon-ambon na naman dito sa Talisay, Batangas. Makulimlim nga ayan, oo. Oo, tumirik na lakay ang sikat nila. Pero ngayon, nagsisimula na naman yung pag-ambon. Isa sa mga batayan na tinitingnan lakay ng DOJ kung ilalarga ng tuluyan itong initial na pagsisid para sa paghahanap doon sa 34 na missing sabongeros na itinapon umano dito sa lawa ng Taal. Ang magiging ground zero daw lakay ng operasyon ng sabi ng Talihim yung is doon sa fishpen. Sabi may fishpen daw ng yung isa sa mga suspect na doon itinapon yung mga bangkay. Ano pinakain sa mga isda nila? Grabe naman mo sa fish pen. Yung fish pond list lakay ng isa sa mga suspect yung mag-start yung pag medyo hindi maganda yung signal mo, Giselle. Konting ikot tayo. Nag-aalburuto yung signal mo para kang Taal Volcano, Giselle. Mahina yata signal din sa area. Ganun ba? Ayan. At ay yung kabuang detalye kaugnay nga nitong pagsisimula o ng composite team. Ilang divers ang CCC, Giselle? Lakay, iyan din yung inuusisa ko kanina pa dito sa Athena. Sila ay wala pong ideyaan. Di ba marunong ka rin mag-dive? Ayan, may scuba gear ka ba dyan? Makakahiram ka ba dyan? Nawala na. Giselle, marunong ka ba lumangoy? Nakaysa naman ako sumisid. Sanay naman daw siya sumisid. Ayan, nasa batya. Kinakailangan na kay busy natin. Kaya lang
Kaya lang, sa payat mo, baka walang magkasyang scuba gear sa'yo. Ayan, oh. Kailangan sikipan ng todo. Magagawa ng paraan yun, Lakay. Magagawa ng paraan. Malaki pa yung oxygen kaya sa katawan mo eh. Literal nalulutang siya kasi sobrang gaan. Kailangan na ng pabigat na ito, Lakay, para lumubog. Magpadala ka ng pabigat na isang sako ng buhangin. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Thank you, Giselle. Ingat ka dyan. Ingat. Sir El, balik sa inyo. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort mula po sa Taal Lake, Mahabigan, kung saan anytime ay sisisirin na ng mga tauhan ng Philippine Navy SEALs ang lugar kung saan po itinapon daw ang mga nawawalang mga sabongero. Damdamin Bayan. Pero sandali lamang, Sister L, abay mamigay muna tayo ng limpak-limpak na papremyo sa ating DZRH Malakas Papremyo. Alam niyo dito sa DZRH, dahil anday magbe-birthday rito, ha? Yes, ang daming July babies. July pa lang, Pasko na rito sa amin. Ayan, sinimula na ni Balikbayan na Jerry Baha ang pamimigay ng aginaldo rito kanina, ha? Ayan, sabay may pa-breakfast. Ayan. Ay, hindi. Si Ninong Sherwin. Ninong Sherwin ba yan? Yes, Oo nga pala. maaga-agang pa-breakfast. Oo na nga pala magbe-birthday si Sherwin sa linggo. Ayan. Kasabay niya si former Executive Secretary Ed Ermita. Ayan. Ay, Secretary, kumusta po kayo, ha? Long time no see. Ayan. Nakailang hole-in-one na ba kayo? Ayan, pag-golf na lang ito. O nga pala mga mista, ha? Ayan. I-congratulate nyo si mista. Ayan, si Bero Sibol. Dating PNP Chief General Rick Marquez. Aba, naka-hole-in-one. Ayan. Sa tagal-tagal na ron niyang naglaro ng golf. Ayan. 30 years na yata, 40 years na ngayon lang naka-hole-in-one. Ayan. Sinuwerte, Lakay. Ayan. Anyway, Ninong Sherwin sa ating DZRH. Andyan na naman sa Mandaluyong. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O, yung mga nasa Barangay Dulo. Ayan. Hindi naman dulo. Hindi ba dulo? Ano Barangay Hulo. Barangay Hulo. Kala ko Barangay Dulo. Barangay Hulo, dyan Lakay, sa lungsod ng Mandaluyong. Aba, okay. Dahil ngayong 168 days na lang bago magpasko. Ilang days? 168 days. Kita mo naman ang bilis talaga ng panahon. Ano, dito lang po sa DZRH may countdown na as early as now. Ninong Sherwin, sino ang malakas ang nahuli mo diyang nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga? Ninong? Yes, sir, Sister Ella Talakaya, dito nga sa Barangay Hulo, talaga namang malakasan kung makinig ng radyo. Itong ating winner ngayong umaga, yung kanyang radyo yun, nasa may lamesa, ang liit-liit pero ang lakas-lakas ng radyo. Pangalan niyo pa, Mami? Ding Manuel. Si Nanay Ding Manuel. Nanay Ding. Yan, kasi siya may aling ding ice candy. Ay, wow! Anong mga flavor ng ice candy ni Nanay Ding? Si aling... Ano no? Papati ko kayo ng ice candy ko. Oh. Wow! Na-excite naman ako sa ice candy. Ba't may maglilibre? Birthday nyo ba? Birthday ko bukas. Ay, wow! Happy birthday po! Happy birthday sa iyo, tsaka sa akin. Aba, happy birthday. Alam niya lang kayo na mag-birthday din si Sir Sherwin. Dahil birthday niyo bukas pala, Nanay Ding, bibigyan namin kayo ng bato. Ayan. Darna. Darna, ayan. Nagagawa yung bahay, katbahay na ng bahay. Imbitado ang buong barangay sa birthday po. Happy birthday. Maraming salamat po. Ayan,
Ayan na. Tama yung alak, may papainom ako bukas. Ayun! May nakita ka agad yung vitamin E. Yung vitamin E, mukhang nandyan na. Sige, unahin mo ngayon. Ibigay mo yung vitamin E. Dito. Ayan. Unahin na natin yung... Mas gusto ni Nanay Ding yung vitamin kaysa yung pera. Ayan. Yes, salamat. Ayan, oo. Lalasingin ko yung mga thunders dito. Mga thunders. Sige, isang kutsarita. Anim kami. Anim. Sige. Natitira nitong bote. Tatlong kutsarita para magkasya po lahat, matikman lahat. Nanay Ding. Meron akong maliliit na inuman na alak o sa glass. Meron siyang Emperador Junior. Aba, may Emperador Junior pa siya, ha? Ayan. Aga-aga. Iba si Nanay Ding. Malamig kasi ang panahon. Dahil mahilig ka sa vitamin E at meron ka sa gas, ito, meron kang 1,000 pesos! Ayun! Para sa birthday ko bukas. Ayan. Dahil, Sherwin, alam mo naman tayo, pagka ganyan nagbe-birthday, dahil alam, dahil live na sa DZRH, sa RHTV, alam ko buong barangay maki-birthday, kaya dagdagan mo pa na 1,000, birthday gift ni ate. Ayan, Another 1,000! Tongyang. Aba, pang tongyang daw. Aba, pang alis ng hangover kagad. Wala pong hangover ang Emperador, Ate Ding. Wala po yung hangover. Malaki, may pampulutan na. May pampulutan. May papadilitar na lang. Ay, yung grocery natin, Ninong. Eto, ang Diesel H Grocery. Dahil birthday mo, Mami Ding. At syempre, meron pa kasamang Diesel H na Kung pandiling bigas, may pandiling bigas, may sasaing na. Oo, dahil birthday mo bukas, dapat meron kang bagong damit. Ayun, bigyan mo na. Bukas sa damit, DZRH t-shirt! Gusto ko may pangalan mo, Deo Makalma. Dapat daw yung may bubwit nila, Kay. Salamat sa pa-birthday, saka sa RA. Ayan. Thank you po. Huwag kayong magagalit, Ate Ding. Ilang taon na po kayo bukas? 72 na po ako. Parang 60 lang kayo, Sobrang bagets. Mukha po kayo 71. Ginagawa ko. Dating stenographer to, Lakay. Dating stenographer sa korte. Ganun ba? Galing naman, ha? Ang yung pangalan ng judge, baka mabasa ko. Iniwan niya daw yung judge na hawak niya. Ganun ba? Ano daw? Manyak. Ay, naku, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Pinipisil ang balikat ko. Aba, talaga naman, ha? Sinong judge yan? Ay, huwag na banggitin. Huwag na. Pangalanan. Pambiran judge yan. Papisil-pisil pa sa balikat po ninyo, ha? Ayan. Buti hindi ka hinalikan, ate. Bad yun, bad. Susuntukin ko siya. Tapang susuntukin si judge, ha? May asawa at mga anak, eh. Pero tama po yun, umalis na lang tayo. Abay, kundi isusumbong niya kay Senator Risa Ontiveros yan. Irereklamo natin yan. Yung mga ganyan, dapat inirereklamo, hindi hinahayaan. Huwag na, mahirap na masangkot sa mga gulo-gulo na ganyan. Tama po, ayan. Sa bagay, kung pwede mo nang iwasan na lang. Happy-happy, para bukas happy-happy rin na. Ate Ding, teka, Ate Ding, ayan, dahil birthday po niyo bukas. Totoo po. Happy birthday po, ate. Sana humaba pa ang buhay po ninyo. Yes, at maraming salamat po. May you have good health. Salamat. Ayan. I-re-record ko na naman to sa aking diary. Wow! Nakakatuwa si Mami Ding. Salamat ulit, May diary ka, may Islam book ka pa, ha? Tama ulit po, Marcel. Ako ulit. Thank you po, Mami Ding. Opo. Maraming salamat, Danny Ding. Meron lang nagpapaabot na kay yung kanyang tulong din kay Tatay Jose Razon. Ay, saan ba? Dito nga sa Barangay Hulo.
Oo nga pala. Si Victor De Leon Lima. Magdodonate daw magbibigay daw si Victor De Leon Lima kay Kuya Jose. Nabigay na lakay. Nabigay na. Tatay Vic Lima. Ito si Tatay Jose Razon. Hi, Tatay Jose. Magandang umaga po, Mayor. Ay, magandang umaga po, Kuya. Yung radyo mo lang. Aba, ganda-ganda man. Masarap po ang pakiramdam. Happy birthday pala po sa inyo, Mayor. Maraming salamat po. Nandito na po yung radyo. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Kuya. Ayan, ingat po kayo. Paabot naman na cash ni Tatay Vic Lima. Meron kang additional 1,000. Wow. Aba, si Vic De Leon Lima, sininong Vic, nagbigay din ng 1,000. Pambira naman, bait-bait talaga. Mayor. Opo. Mayor, Kapampangan ko po. May Kenny Abe. Ayan. Masanting. Mayor. Wala pong anuman, Kuya. Palakas po kayo. Ingat yung kalusugan ninyo. Napigilan, Lakay. Hindi na napigilan na umiiyak ka ba o tumatawa? Hindi na may... Tears of joy. Yes. Ayan. Oo, nakata. Maraming salamat din. Thank you po. Okay. Ingat po. Ingat. Thank you. Additional na cash na pinamigay ni Tatay Vic Lima para kay Tatay Jose Razon. Dahil birthday din ni Jerry Baha, magpapadala po ng rasons halo-halo sa inyo. Ayan. Ayun. Sabi ni Jerry Baha, wait, ba't ako nabanggit? Siyempre, maraming salamat sa mga kapitbahay natin dito sa Barangay Hulo, dito sa Mandaluyong na palaging nakatutok din sa DZRH. Ano man, RX number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, Kuya Jose Razon. Ayan, na ibigay na po yung request ninyong radyo. Mini component. Yes, Ayan, transistor radio na kulay blue. At happy birthday kay Ate Ding Manuel. Na type daw na ng kanyang pinaglingkuran dyan. Diyos ko Lord naman. Daming bayan. Sandali lamang ata nasa ating linya na Sister L. Yes. Si Senator Risa Hontiveros. Naku, dami tayo itatanong sa kanya. Marami-rami tayong maitatanong kay Senator Risa ngayong umaga. Senator Risa, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Umaga po, Laka. Hi, magandang umaga po. Ayan, good morning, Sen. Napaka-fresh niya, Sen. Oo, ganda ng ngiti ni Senator Risa. Ayan, Ayan, Senator Risa. Eto, tuloy ba ang impeachment trial? Yes. Ngayong araw, as we speak, nagpapatuloy po at buhay na buhay ang impeachment trial. Di tulad ng sinasabi ng iba. Tingnan natin, nag-submit si VP Duterte ng kanyang formal answer ad cautelam. Tapos yung House prosecutors nag-submit ng kanilang answer dun sa formal reply ni VP. At pareho yon ginawa nila within yung ibinibigay na number of days ng Senate Rules on Impeachment. At any time hanggang ngayon, pwedeng mag-file ng anumang pleading ang parehong panig at yan ay titimbangin at dedesisyonan ng korte naming mga senator judges in plenary. Ayan, so kailan po ina-expect na magkakaroon po ng simula ng trial, Senator Ma'am? Magpapatuloy po yan, Lakay, inanunsyo ng presiding officer sa July 29. So yung kinabukasan ng opening of session at SONA sa July 28. So sa 2 linggo na lang. Although actually, pinaalalahanan ko nga si presiding officer na dahil nagpapatuloy ang trial ngayon, convene na ang korte, since 12:01 p.m. ng June 30 ay pwede na nilang pasumpain yung iba pang, yung mga 12 pang mga bagong senador bilang mga senator judges. Ayan, ang sabi po ng ating Senate President Chis Escudero ay parang may kukwestiyonin pa yata kung
itutuloy ang trial dahil may nakaabang ng motion ang Senator Judge Bato de la Rosa na huwag pong matuloy ang trial, Senator ma'am. Paano po iyan? Well, may nakaabang mang motion ng isang senator judge. Actually, kahit dun naman sa formal answer ni VP Duterte, may nakapaloob na motion to dismiss. And actually, yun yung proper na motion, di ba? Ginagawa ng either side ng defense or side ng prosecution. Pero kailangan mapresenta sa amin convened ng mga senator judges yung ganyang mga submissions para aming matimbang. And pagkatapos niyan, simulan na yung pagpresenta ng mga ebidensya at mga witnesses sa bawat article of impeachment. Para yun talaga ang pagbabasihan kasi namin ng aming individual na desisyon o boto pagdating ng sandali kung convict ba o acquit ba. Kahit hindi po umattend ang Vice President Sara sa trial, Senator Risa, ma'am, tuloy po ang hearing, trial, pagdinig? Tuloy na tuloy po, Lakay. Of course, iimbitahin siya na dumalo, pero kung hindi siya dadalo, itutuloy po namin yung trial. At yun na nga, pagbabatayan ng aming boto ng convict o acquit doon sa mga ebidensya at mga witnesses na ihaharap sa amin. Naku, speaking of boto, Senator Risa, ma'am, abay yung dalawang kasamahan ninyo sa Senado, ayan, Senator Kiko, mukhang nandun na sa kabila. Ayan, ano po ba ang usapan niyo? Balita ko, may tampo daw kayo dahil naalok ng committee chairmanship yung dalawang kasamahan ninyo, parang pumanig na dun sa kabila. Ano po masasabi yung Senator Risa? Opo. Nako, hindi po ako nagtatampo sa ganyang diba? mga bagay. Patuloy naman kaming nag-uusap ni na Senator Kiko at Senator Bam. And sa umaga ng July 28 talaga, ang bawat isa sa aming mga senador, kahit silang dalawang pinakamalapit sa akin, ay magdidesisyon kung saang bloke kami ng Senado magiging miyembro. So, mas maganda sa kanila po ninyo itanong kung eventually pag nagdesisyon sila kung ano yung kanilang dahilan. Pero ako basta patuloy na maninindigan. I can speak only for myself. Opo. At kahit sa sino pang colleague, kahit pa sa dalawang ang pinakamalapit, di naman ako makapagsalita para sa kanilang lahat. Basta't kami po ay accountable at responsable sa desisyon na kukunin namin. At ang aking mga desisyon ngayong mga araw ay iaayon ko doon sa layunin na patuloy na palakasin ang oposisyon sa loob at sa labas ng Senado. Speaking of opposition, kayo po ba ay mananatiling minority floor leader dyan po sa Senado, Senator Risa, ma'am? Nako, yung mga usaping liderato sa Senado, pati sa minority, ay hindi naman desisyon ng iisa lamang. Yan ay magiging desisyon po ng Senado. Batay nga sa pag-organisa namin ng aming chamber, umaga ng July 28. Kung sino ang mga boboto sa mananalong Senate President, sila yung magbubuo ng majority. And then yung iba ay usually nagbubuo ng minority or sabi ko noon, kung hindi ako makasali either sa majority o sa minority, kung hindi ko sila mapipili, basta mananatili akong independent senator. So, kung sumama man ako, kung manatili man akong independent senator or kung sumama sa isang bloke, basta consistent dun sa nakikita kong tungkulin sa mga panahong ito na palakasin ang oposisyon. Senator Ontiveros, ma'am, yung tungkol naman po dito kay alias Rene, yun pong, opo. Kasi sabi po ni VP Sara, mayroon siyang naging pahayag na kasuhan din po kayo nitong si alias Rene, kasunod nga po nung pagbawi nitong si alias Rene sa kanyang akusasyon po yung tungkol dito kay Kibuloy, Pastor Kibuloy at sa pamilya Duterte. Ano po yung reaksyon nyo dito, Senator ma'am? Well, karapatan ni numang mamamayan magkaso. Kahit sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno, kung ganyan ang payo ni VP Duterte sa kanya, at lalo na kung nag-execute ng affidavit
si Michael Maurilio alias Rene, na tulad ng video niya ay puno ng kasinungalingan laban sa akin, laban lalo na sa mga ibang witnesses, no, laban sa staff ko at laban sa Senado, no. Para sa akin yun yung implikasyon niyan. Di bubuksan niya ang sarili niya sa dagdag na charge ng perjury. Dagdag po dun sa cyber libel na final ko sa kanya at sa ilang mga vloggers kahapon. And actually, curious din ako kung paano na kita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya. Ayan. May sinasabi po, Senator Risa, ma'am, na inalok nyo nga ba o binigay doon na 1 milyon para mag-testify against Pastor Kibuloy? Grabe. Saan naman sa buong ugnayan namin noon may 1 milyong pisong ibinayad daw sa kanya? Kompleto yung mga resibo ko ng mga komunikasyon ni Michael Maurilio bago, habang at pagkatapos siya magtestigo sa Senado. Bago siya magtestigo, in fact, siya pa nga yung humingi ng pera sa opisina ko. Nagtanong siya at pinakita kong resibo nung kapihan sa Senado. Siya nga nagtanong kung may financial assistance na maibibigay yung opisina ko dahil gusto daw niyang bumili ng laptop noon. At malinaw na sinabi ng opisina ko na may polisiya kaming hindi magbigay ng financial assistance sa mga witnesses o potential witnesses. Tas ngayon, sasabihin niyang sinungalingan yan at alam niya yun. Kahapon po, ma'am, ay nakapag-file na nga po ba ka ng cyber libel laban sa ilang vloggers? Saan po ito? Opo, kahapon. Sa korte po final o sa committee ng Senado? Ano yung final po sa National Prosecution Service ng DOJ. So, dumiretso na po ako doon dahil ayon sa rules nila sa DOJ and PS, kapag ang kaso ay imbued with public interest, ay pwedeng sa kanila nang i-file. And malinaw po sa akin na public interest ang ni Michael Maurilio at nung sa tingin naming fake news channel na Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya, at ang inaatake ng mga vloggers na ito ay hindi lang ako. Inaatake nila yung mga witnesses na dati nang walang boses, gusto nilang nakawan ulit ng boses at patahimikin sila sa mga true stories ng pinagdusahan nila sa kamay ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. Public interest yung case dahil inaatake din nila, pati yung staff ko sa Senate, inaatake nila yung Senate mismo, yung integridad ng Senate sa pagganap ng aming tungkuling investigasyon at pakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So, sa public interest case na ito ng cyber libel kina Michael Maurilio at yung mga vloggers na iyon, inihain ko na po sa DOJ Prosecution Service. Alright, tataabangan natin ang magiging action naman dyan ng DOJ. Pero sa ibang issue po, Senator Risa, ma'am, ano naman po ang inyong posisyon tungkol po dito sa e-gambling na alam naman po natin na talagang malaking problema natin ngayon dahil maraming mga kabataan ang nalululong sa sugal. Sugal talaga kasi yung iba nga online gaming. Nakakalungkot lang lakay tsaka sen yung makakasakay ka ng TNVS, nakikita mo yung driver, naglalaro sila ng Talaga? Tapos makikita mo maglo-load 50, nauubos. Talaga? Senator ma'am. Oo. Kung yung bawat pamasahe na ibabayad ng pasahero, halos hindi pa tumatagal sa kamay o sa bulsa nung driver, dire-diretsong tumatawid dyan sa e-gambling platforms. Kaya dun sa inihain kong panukala para sa istriktong regulasyon ng online gambling, merong dong absolute ban sa link ng online gambling platforms dun sa mga e-wallets at saka mga super apps sa ating mga cellphone. Dahil sabi ko nga, ang cellphone po natin ay hindi yan casino. So hindi dapat tratuhin casino, di ba, ng mga online gambling companies. At hindi dapat magamit natin bilang casino ang ating mga cellphone. So isa po yun sa mga features ng inihain kong panukala.
So ipapatawag niyo po ba ang mga telcos para makipag-cooperate dito sa inyong suggestion na bill, Senator Risa, ma'am? Yes po, Lakay. Kapag na-refer na po yung mga bills na ito sa kinaukulang komite at nagtakda na ng pagdinig yung magiging chair nun, talagang sisiguruhin ko o di kaya hihilingin na yon yung mga social media companies, yung mga online gambling companies, lalo na yung mga internet service providers at financial intermediaries ay maimbitahan din po. Ayan, Senator Risa, ma'am, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you, Sen. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Thank you. Thank you, Senator Risa Hontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on ano bang committee? Women, Children. Tama, Lakay. Women, Children. Wait lang. Mahaba kasi Oo nga, anyway, yun na yun. Alam mo kasi, Lakay, itong mga issue na naitanong natin kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ayan. Yung mga issue na yun, Lakay, katulad nung sa gambling. Nakakalungkot. TNVS to, Lakay, ride-hailing app. Nagulat ako kasi yung nagmamaneho, di ba bawal nga yun, di ba nasa batas. Hindi ko na nga siya kinuna ng picture sinita ko na lang. Talaga? Na wag po kayong mag-cellphone kasi di ba buhay ng tao, buhay mo, buhay ko. Nagmamaneho tapos tumataya sa... Lakay. Nagtalagang tumipindot-pindot na scatter talaga siya. Ganun ba yun? Ano ba yung scatter na yan? Narinig ko ano siya, Lakay? Mga games. Yung parang... laro. Yan, pinipindot-pindot mo. Halimbawa, parang ano daw yan? Parang slot machine? Ayong, depende, Lakay. Maraming klase ang scatter. Ano na kayo doon? Mga prutas? Mayroon din o ibon? Mga ganon? Depende. Depende ba yun? Hindi ko ma-explain, Lakay, dahil hindi ko naman totally na-explore. Pero nung tiningnan ko kasi siya, aside dun sa Bingo Plus na nakikita ko na sabi ko nga sa'yo, nilaro ko siya, marami pa siyang games talaga. Tapos, yung sa kanya, hindi ko alam, hindi ako familiar, Lakay, sa nilalaro nung driver. Nagulat ako, Lakay, na kasi natalo siya. Tapos ano siya ulit, nag-cash in, nag-load ulit siya. Paano mo nalaman natalo? Wala, nag-load ulit siya. Ibig sabihin, wala siyang napanalunan. Tsaka ang labit, Lakay, nandun cellphone niya. Nandito lang naman ako sa passenger seat, sa likod. Chismosa ka, ha? Kasi, baka mabangga kami, Lakay. Ang hirap naman. Ako pa yung... tama naman. Diba? Tapos sinita ko na lang siya na... Anong sabi ni Kuya? Sabi ko lang, Sir, if you don't mind, sabi ko, pwede po bang wag muna kayong mag-cellphone? Hindi ko naman sinabing wag kang maglaro. Kasi buhay naman niya yun, Lakay. Sabi ko, wag po kayong mag-cellphone, mamaya na lang kasi nasa kalsada po tayo, baka mabangga po tayo. Sabi niya, ay sorry ma'am, tapos kinlose na niya yung cellphone niya, yung app. Yes, Lakay. Akala ko hindi pa kita nababayaran yung pamasahe ko, sinusugal mo na. Baka kasi sabi sa akin, Lakay, pakialamera ako. So alam mo naman, nag-iingat tayo, hindi pwede yung pakialamera. Concern lang. Baka mahingan pa ako. Ganun ba? Ayan, bill man to, wala man lang tip. Sa panito ng tag-ulan, mga kuya, ha? Mga ateng, madami na naman ang nagkakasakit, kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya dapat alagaan natin ating katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class syempre. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class din yan. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class pa rin. Pero, presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi, ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad, mga ateng, sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Standby, Raymond Dadpaas. Ano ang latest pa sa Senado? Standby, Edniel Parosa.
Standby Val Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:24. This time check is brought to you by Sir L. Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:30. Ito po, si Gloria. Grabe pala yung e-games na yan. Oh, di ba nakita mo na? Nalula naman ako, nahilo ako, kadami-dami Sobrang yan. dami lakay, di ba? Paano mo lalaroin yan? Diyos At ko, saka, Lord. paano ka makapaglalaro? Wala akong Gcash. Hindi ako pwedeng cash dyan. Kailangan lakay. Ganun ba yan? Online yun. Paturo ako kay Ma'am Yoli Crisanto de Ayala. Huwag na, di mo kailangan maganon. Ganun ba yan? Baka malulung pa tayo dyan. Kaya, pero alam mo lang, kaya naniniwala. Karakrus lang tayo. Naniniwala ako na nasa disiplina din talaga ng tao. Yan. Kaya alam mo kasi nakakaengganyo kasi may mga parang larong bata. Kaya pala mga batang estudyante. Mayroong mga ganun na laro. May mga, yung mga Naruto, mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam yun. Yung mga Japanese, yung slot machine, baccarat, yung mga ganyan. Mayroon pa nga jellyfish something game. Ganun, tapos color game. Yung magma-match-match ka lang ng color doon. Abay, titignan pala kung ikaw bata, malilibang ka na mga nandyan. Kasama yun sa nilalakay kung paano nakakahikayat ng mga players. Tapos kimchi pa ang model. Ayan. Maraming celebrity tsaka influencer lakay ang nag-i-endorse na. Ako, hindi ko gusto yung gano'n. Nag-i-endorse ng sugal. Ayan. Sa bagay, tama ka. Kanya-kanya tayong advocacy, kanya panindigan. Pero sandali lamang, Raymond at Paas, Edniel Parosa, standby Val Gonzales at Boy Gonzales Dumagoso. Abay, babati muna tayo na happy birthday, Sister El. Sino ang nagba-birthday? Hindi matuloy ang blowout dito. Abay, siyempre, si Ninong Sherwin Alfaro. Yan, maraming salamat, Ninong. Maagang pa-breakfast. Yes, hanggang linggo daw yan. Grabe. Maubos ang kaba ng bayan ng Ninong. Siyempre, may cholesterol-free na lechon yan. Bibili kay Aling Lydia sa lechon na magbe-birthday din pala, ha? Oy, Aling Lydia De Roca, happy birthday. Binabati ka ni Ricky at Mayor Darly De Roca. At happy birthday din kay Chipaeng. Ayan. Oy, kuyang Mr. Gerald Chipaeng Marfori. Ayan, binabati ng Mr. sa PMA Sandigan 82. Kay kuyang Konsehal Ryan Soler ng Makati. Happy birthday, kuyang. At siyempre si very worshipful District Secretary Noel Mendoza. Oy, kuyang Noel, ha? Binabati ka naman brethren sa TM Kalamazoo Class. At teka muna, ha? Birthday din pala ni kuyang Colonel Hansel Marantan. Ang police chief ng Davao City. Happy birthday po. Kuya. Ayan. At sabi ni Kuyang Bener, ayan, Kuyang, pakibati rin yung aking pinakamamahal na dating girlfriend. Ayan. Siya ating Marife Bisara. Ayan. Ay ating Marife Bisara. Ayan. Abangan mo yung surprise gift ni Kuyang Bener. Ayan. Kaya pala nagtatanong discount sa Toyota Alabang. Sabi na nga ba Pasasay mo pala si ating Marife Bisara. Happy birthday ating. Ayan. At siyempre binabati ng mga ating ng TM Kalamazoo Lads. Happy birthday pa kay Kuyang Secretary Noel Mendoza. At si Jerry Baha nga pala, ha? Happy birthday, Jerry, ha? Akala ko siya rin pa-almusal kanina next na raw siya. Baka bukas. Ayan, si Victor De Leon Lima, pero instead na siya ang bigyan ng regalo, siya ang nagbigay ng regalo. Siya ang nagbigay ng 1,000 kay Kuya Jose Razon. Ayan. Thank you, Sir Vic. Ayan. Mabuhay ka at sana ay magkabuhok ka na. Hindi, biro lang.
May you have more hair to come. Yeah. Yan, Sabi niya, imposible yata yung wish sa akin nila. Ba yan? Malay mo, ayan. Ay, pataniman mo. Doon sa kaibigan mo. Oo nga pa yung brad namin nga nag-hair transplant. Ayan. Happy birthday din kay Deputy Speaker Bernard Peralta. Binabati ng mga Macau Boys. Di pa rin nagpaparandam kaya kailangan daw araw-araw babatiin. Kailangan araw-arawin. Eto, madaling kantsawan ito. Si very worshipful Attorney Rodil Miliado. Happy birthday, Kuya Rodil. Masama bang biruin yan? Ay, magpapakain daw sa sis bro, sabi ni Kuyang Arman Alcala. Ayan. At happy birthday din kay, of course, Secretary Eddie Ermita. Secretary Sir, kumusta ka na? At si Yusek Ching Suba ng Mandaluyong na naglingkod sa 6 yatang presidente mula pa nung panahon ni President Macapagal. Ang daming presidente nun buhay na buhay ang Yusek Ching Suba. At siyempre ang happy birthday din kay Bukal Miriam Mendoza ng Cavite. Pinabati ni Mayan Chibong Mary Ann. Ayan. Si Aling Maria at Justin. Aba, binabati ni Senator Kiko at Senator Bam. Ayan. Ito yung mga youth legislators ang mga ito. Yes. Happy birthday. Sino bang may birthday? At ito lakay, pinapabati naman ni Ninong Sherwin. Happy birthday daw kay Renato Nato Domalanta. Happy birthday po sa'yo. Ayan. At happy birthday din kay Police Executive Master Sergeant Gilly Pagaduan ng PNP Civil Security Group dyan sa Campo Crame. Pinabati ni Kuyang Romela Malibiran. Happy birthday po. Ayan, nako, ito nga pala pakibati rin po si Jack Pota Manlapig ng Maykawayan, Bulacan. Kay Brad Baba Badato. Ayan. Mula sa Tao Gama P. Aba, mga Tao Gama, at happy 52nd anniversary sa Tao Gama P Adamson chapter. Naku, sa inyo sa Adamson, Ayan. At paki-shoutout po kay Sol Arnaldo ng Malolo sa Bulacan, kay George Perez, Jan Perez, mula kay Kuyang June Payong Ayong. Ayan. At kay Ana ng Lord Pieka Corporation. Report! Alamin natin lakaya ang latest mula sa Senado. Si Senator Ping Lacson tanggap kahit latak lang ang ibigay sa kanyang komite. Uy, grabe. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH28 Raymond Paas. Laki Raymond. Elaine at Mayor, nagpahayag ng kahandaan si Senador Panfilo Ping Lacson na gampanan ang kanyang tungkulin kahit ano ang committee na mapunta sa kanya. Kahit ito ay sa gitna ng mainit na pinag-uusapan kung sino yung magiging leader ng 20th Congress. Sabi ni at yung pahayag ng mga supporters ni Senador Francis T. Escudero na meron na siyang sapat na numero bilang Senate President sa susunod na Kongreso, habang itong si Lacson ay kilala naman na kakampi ni Senador Tito Soto III. Dahil sa ngayon ay 38 yung committee sa Senado, kaya sobra-sobra umano ito para sa 24 na senador. Sabi ni Lacson, kahit na latak lang yung committee na mapunta sa kanya, ay kanyang tatanggapin. Dahil hindi daw dito nasusukat ang performance ng isang senador, dahil ito'y kasunod din ng mga reports na yung mga kakampi ni Escudero ay meron ng mga malalaking mga committee na naibigay sa kanya. Ngunit nagparinig naman itong si Lacson sa pagsasabing kahit na gaano kalaki o makapangyarihan ang committee na hawak ng isang senador, kung ito ay tamad, wala din mangyayari. Kahit maliit naman ang hawak na committee, kung ito ay masipag magtrabaho, ay tiyak na may magandang ibubunga ang kanyang trabaho. Sabi pa ni Lacson, mananatili itong fiscalizer dahil sa kanyang pagiging senador, 300 billion pesos ang natipid ng taong bayan sa pagbusisi nito sa taunang national budget.
Raymond, dahil sabi niya kahit nalatak tatanggapin ni Senator Ping, abay dapat mapunta sa kanya ang Ethics Committee. Ay, bagay na bagay kay Senator Ping yan. Hindi ko rin lang alam, Mayor, kung ibibigay sa kanya. Meron na daw lakay advance na ibigay na yung malalaki daw committee. Ang takot lang nila pag kasi ang ginawang chairman ng Ethics Committee, Kasi yun yung kanilang battle cry ni Senador Tito Sen, na dapat daw ay sundin yung kung ano yung nararapat. At dahil alam naman ng mga senador kung ano yung nararapat na mga protocol doon sa kanilang pagtatrabaho dito sa Senado. Yan ang mainam sa mga veterano na marami nang alam, di mapapaikutan at matindi ang prinsipyo. Ayan. Yun lang ayaw pagtanggap ng pork barrel napaka na yan napaka ang tawag nito Sister L malaking bagay na hinahangaan dito kay Senator Ping Lacson. Ayun na nga at hindi gaya nung iba na hindi makontento. Sobra. Paano yan la kay Raymond? Meron na yung malalaking komite, meron na pala. Latak-latak na iba, sila sandamakmak. Ayan, Ay, yun na nga. Tama din naman na tama yung pagkakasabi niya na kahit naman gaano kalaki yung kapangyarihan yung committee mo, kung tamad naman, wala din daw resulta. Galing yan kay Senador Ping Lacson. Dapat dinagdagan niya la kay Raymond. Tamad, tsaka yung iba kasi walang alam. Mayroon dun Meron dito sa comment section, meron silang binabanggit na senador, pinupulutan. Kaya nga marami ng artistang hindi nanalo Ayan. Yan ngayon, alam mo yung mga ganyang bagay, Mayor at Sister L, na pag-uusapan na dito at ang ultimate test daw niyan ay sa 2028 kung marireelect sila. Itong mga ganyang klase ng mga senador. Okay. Rod. Yan ang ating report mula dito sa Senado. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Advance mula sa Senado. Daming bayan. At anong report ni Edniel Parosa? Naku, meron palang napaulat na nasawi dito lakay sa NCR dahil sa naranasan na sama ng panahon nitong mga nakaraang araw. Alamin nga natin saan tong area itong napaulat na nasawi. Ayon niya sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Isa na lakay at Sister L, itong napapaulat na nasawi dahil sa nararanasan natin ngayong mga sama ng panahon. Apekto pa rin ng haning habagat. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inilabas ngayong umaga, naitala itong reported casualty dito sa Metro Manila. Sabi ng Office of Civil Defense, partikular itong incidenting ito sa lungsod ng Las Piñas kung saan isang katawan natagpuan sa gitna ng baha. Patuloy namang inaalam ng OCD kung direktang dahil ba ito sa epekto ng mga pagulan dulot ng southwest monsoon. Samantala, abot na sa 103,274 na katao o 32,000 mahigit na mga pamilya ang naapektuhan ng mga pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang lugar sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito sa NCR. Mula nang magsabay ang nakalabas ng bagyong Bising at itong hanging habagat, umabot naman na sa halos 7 milyong piso at naipapaabot na ayuda o tulong mula sa pamahalaan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edniel at happy birthday pa kay Colonel Hansel Marantan at Kuyang Romel Jordan, pagbati mula sa Brethren sa TM Calam Masonic Lands. Daming bayan. Babalikan natin ang mga reports. Standby Val Gonzales, Boy Gonzales Dumagoso, Oras Sister L. It's 9:44. Ang oras na yan ay Best Public Affairs Program Metro Manila goes to
on DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Ito naman si Yuel, ang kulit-kulit, nakakahiya, paulit-ulit. Thank you sa KBP. Maraming salamat, Yuel at KBP. Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:52. Anong report ni Val Gonzales? Mayroong 25 metric tons ng kontaminadong sibuyas lakay. Nako, kontaminado. Anong nakakontaminate dito na harang sa Port of Mindanao at nakatakdang sirain naman sibuyas. Sibuyas lakay. Di ba ang sarap pa naman ng onion rings diyan sa rocks, di ba? Ay, oo. Favorite mo ba yung yung pataas ng ganun parang style cone. Gusto ko ngang ma-achieve yung mga ganong luto lakay. Kaso hindi ko lang paano nila niluluto yun eh. Iba kasi yung lasa pagka ginawa mo sa bahay. Alamin natin lakay dahil sisirain daw yan ng Department of Agriculture. RH5, Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor, anumang araw ay isa sa ilalim na ng Department of Agriculture Bureau of Plant and Industry o DABPI sa disposal ang 25,000 kilo ng nakumpiskang sibuyas sa Mindanao International Container Terminal. Itong inihayag ni on-leave Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng rekomendasyon ng BPI dahil nagtataglay ng E. coli bacteria ang mga sinuring sample ng nabanggit na sibuyas na ng Customs at Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement Office ang nabanggit na bulto ng sibuyas na galing ng China noong Mayo 26 sa report ng DABPI. Kontaminado ng dumi kaya't maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng tao kung hindi agad matugunan ng pagtatapon sa nabanggit na imported sibuyas. Una na ring nasampan ng kaso ang consignee ng 2 milyong pisong halaga ng illegal shipment na nakapangalan sa Latings Consumer Goods Trading, isang kumpanya na nakabase sa Binondo sa lungsod ng Maynila. Sa ilalim ng Republic Act 10845 o ang bagong Anti-Agricultural Smuggling Act, ang penalty sa mapatutunayang smuggler ay kinadibilangan ng habang buhay na pagkakakulong at multa na katumpas ng 2 beses na halaga ng nakumpiskang produkto. Val, sino may-ari niyan? Natukoy ba? Hindi pinapangalanan ng Department of Agriculture, Mayor, pero alam na nila sino yung may-ari ng kumpanya. Dapat pangalanan. Ba't pinapangalanan mo yan? Dokumentado naman yan eh. Oo. Naitanong ko yan sa tagapagsalita ng DA nung nakalipas na linggo, Mayor, ang binanggit lang yung pangalan. Itong Latings Consumer Goods Incorporated na nakabali sa Tondo, Maynila, yung may-ari nitong kumpanyang ito. At bukod dito, Mayor, meron pang 4 na kumpanya pa, iba't ibang mga kumpanya pa na nasampan na rin ng kasong paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Diyan sa nakumpiskang mga sibuyas din, diyan sa bahagi ng Binondo at maging diyan sa container port, sa port area, diyan pa rin sa lungsod ng Maynila. Alam mo, Val, alam ko ikaw ay natay Ayan, namamalengke ka, nagluluto. Yung pang sibuyas na sinasabing contaminated, sayang naman. Kung gawin nating onion soup yan, pakulaan mo na 5 oras, ayan, di ba mamatay mikrobyo niyan? Ang binabanggit dito sa report ng DA Bureau of Plant and Industry, Mayor, maaari daw magbigay ng panganib sa kalusugan, lalo na kapag kinain ito ng sariwat hindi iniluto. Ibig sabihin, kung nulutuin pala ng maayos at nasa tamang supervision, Mayor, nung magluluto, mukhang maaari naman. Kaya lang ayaw din namang isakripisyo ng DABPI yung ganitong klase kahit bilinin mo kung mapuntayan kung kani-kanino baka mas lalo pang mas malaki yung maging pinsala ng mga makakakain nang hindi tama yung pagluluto. Kaya ang desisyon, Mayor, ng Department of Agriculture ay isa ilalim na sa disposal itong nabanggit na 25,000 kilo ng nakumpiskang sibuyas. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val. Val Gonzales, back to you, Mayor, at Cesar L. Daming
Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, report mula kay Boy Gonzales Dumagoso. 2 street dwellers. Nako, ito yung mga... Ito ba mga homeless boy? Nahulihan pa ng illegal drugs? Alambira naman ha? Alamin na report mula kay Boy Gonzales. Boy G, please come in. Lakay Deo, Sister L, dalawagang street dweller ang inaresto ng Manila Department of Social Welfare na gumagamit naman ng droga sa kinasan nila ng rescue operation. Ang mga naturang individual ay pawang mga street dweller na sagip ng MDSW sa magdamag na nilang operasyon sa Ermita, Manila. Dadali ng mga nahuling gumamit ng Cebu marijuana na pawang lalaki babae sa MPD 5 sa ng 6 na iba pa nasagip ay kasalukuyan nasa tanggapan ng MDSW sa Aroseros. Isa sa ilalim, mag-6 na ating pa na provide dalhin sa Manila Boys Town sa lungsod ng Marikina. Bukod sa kanila, may 8 pang iba pa ang nasagip ng MDSW sa Liwasa Bonifacio na karamihan ay ginawa ng bahay o tahanang nabanggit na parke. Doon na sila naglalaba, doon na sila nagluluto, doon na sila nagsasampay ng kanilang mga damit sa bawat sa mga puno. Ang mga minute naman na na-rescue ay pinuwi na sa kanilang mga tahanan at saka binigyan ng babala at paalala ang kanilang mga magulang. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas. Yes, Sakay. Yung dalawang dyan na pala nakatila sa parke, baka pwedeng ibahay na ni Yorme yan. Kawawa naman sila at ma-rehab. Matulungan. Oo. Yung Lakay, yung dalawa ay may mga paraphernalia na nakuha sa kanila. Ay dinala muna sa niya sa presinto at sa kanila iimbestigahan yung dalawang nakuha ng mga paraphernalia na sa paggamit ng illegal drugs. Yung mga walang bahay Lakay na hindi naman taga Maynila, ito proper nila yan na alamin kung saan probinsya sila galing. At doon sila ipapadala na pati yung pamasahin nila, ililibre yan. Di ba Lakay may mga... Agsubliti Barangay. SWD Lakay, meron silang... sa Maynila, meron silang balik probinsya. Ayun, balik ka probinsya. Ayan, Agsubliti Barangay. Ayan, yan programa. Programa yan ng dating Pangulong Marcos Sr. yan Oo. Kaya yung iba, para luminis, kaya yung Liwasan Bonifacio, yung area ng Loton ay natanggal na. Na-rescue na yung mga palaboy o street dweller dyan sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Ayan, wala kang nabanggit na project ni Yorme ngayon. Ano bang score ni Yorme Isko Moreno ngayon? Anong sabi ni Little Mayor? Ayan, Little Mayor CB. Ayan. May nakita akong CBC. Ayan. May nakita akong Lakay, yung nakita mo ba yun, yung barangay hall dyan sa Maynila, yung pinag-iba ni Yorme. Grabe naman yung Lakay, nakapatok sa bangketa yung... yung barangay hall. Sinong pumayag na itayo yun? Tsaka, ayan na kayo. Nakita mo ba yan? Nakakaloka naman. Magano kaya ang kinita dyan? Yan ang tinatawag na Filipino ingenuity. Patay tayo dyan. Good morning, Dr. Ferdy Pagdilaw. Ayan, abay... Naku, nagandahan dun sa radyo binigay natin kay Kuya cute, Jose diba? Razon, Abay, sabi ni Dr. Ferdinand Pagdilaw, ala na bang kapatid dyan Lakay? And layo mo, Dr. Ferdi, nasa Cagayan de Oro City ka Order ka na lang po, ayan. Sige, sabihin ko kay, kay Mosursipul Junasuan, ayan, padala ka ng mini component dyan, Anong kailang gusto mo? Red, ayan, yellow, ayan. Dapat ang color lang po na bibilhin po ninyo ay red, blue, or yellow. DZRH color. Yes, yellow, blue, or red. Ayan, yes. Yan po ang official color namin. Daming bayan. At sa ating... Your business is our business.
Yung M-Terra Solar dyan sa Nueva Ecija, nakatakda daw na maging pinakamalaking solar. Paano nakatakda? Magkakaroon ba sila ng expansion? Palalakihin ba to? Alamin nga natin, ito ay isang solar park lakay. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Naabot ng Meralco Power Gen Corporation o MGen at Terra Solar Philippines Incorporated o M-Terra Solar ang isang malaking milestone sa construction ng M-Terra Solar matapos makapag-install ng 778 megawatts ng solar panel sa Nueva Ecija. Nalagpasan nito ang target na 750 megawatts para sa yugtong ito at nilalagay ang M-Terra Solar bilang pinakamalaking solar photovoltaic installation sa Pilipinas. Kapag natapos ang proyekto, inaasahan na ang M-Terra Solar ay magiging pinakamalaking integrated solar PV at battery energy storage facility. Ayon kay M-Terra Solar at MGen Renewable Energy President and CEO Dennis B. Jordan, ang pag-install ng 778 megawatts ay malaking hakbang tungo sa paghahatid ng malinis at sustainable na energy sa mga Pilipino. Nakamit ng proyekto ang naturang milestone 8 buwan matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking nito noong November 2024. Sa pagtatapos ng June, naitala ng M-Terra Solar ang progress ng Phase 1 sa 54% at inaasahang malalagpasan ang 1,500 megawatt attributable renewable energy capacity goal pagdating ng 2027. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 57 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At sabi ni Dr. Roel Aguila, ang isa sa mga profesor dyan sa UP Diliman, meron siyang kay Senator Risa Ontiveros ha? Ayan, climb every mountain. Wow. Ford every stream. Ayan, follow every rainbow till you find your dream. Kasi naging kasya sa Sound of Music noon. Ganun pala. Oo. Napanood mo yung Sound of Music? Ayan, Sound of Music sina Arami na yan ayan. Medyo Julia Andrews, mga sinaunang magandang kwento nito. Baka sa YouTube lakay, mabalikan ko yan para aware din ako. Ayan. Ito yung ang kwento yata nito, alam ko lang kumakanta na ng Do Re Mi, ayan, mga ganun Do Re Mi. Pero yan, naging classic movie yan dahil ito yung kwento ng isang sundalo yata na itinago ng mga madre, something mga ganun. Talaga lakay. Yung mga Jews na hinabol-habol ni Hitler. Ayan. Ayan. Anyway, parang ganun yung kwento ha. Tanong natin kay Senator Risa pagka na siya uli pagka na-interview natin at pakantahin natin ng The Sound of Music. Ayan. Do Re Mi. Ayan. I-research ko nga din yan lakay mamaya. Ayan. Naging pala si Senator Risa ay tawag niyan stage actress or performer. Yes. Ayan. Sound of Music. Ayan. The road is long with a many winding tunnel. Ayun, sabi ni paring Vic Lima, sabi ko sa iyo ha? The hills are alive with the sound of music. Ayan. Sa yata to? Sa Salzburg, Austria. Ayan. Parang tourist attraction yata ito ha? Ayan. Bilis na oras. Mahabigan, yan na po ang kabuuan nating ayan, kagrupo din si Raymond and Menchu Lauchenko ha? Malit pa si Leia and Monique Wilson noon. Kilala mo ba yan lakay? Si Monique Wilson, kilala ko si Monique Wilson. Ayan, mga taga Makati yan. Ayan, si Menchu Lauchenko hindi na. Ayan. At ayan, nakabawa natin palatuntunang damdaming bayan.
Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Naku, sinisit ako. Ba't wala ka ng espesyal na balita lakay? Oo nga. Ano, ha? Alam mo naman nabubuhay mga dugo-dugo namin pag may mga espesyal na balita ka. Sige, Mrs. Archie Radores, ayan. Putol-putol ang may nagrereklamo din lakay sa audio natin kanina. Pa-double check na lang sa ating engineering. Paki-check nga, wala kaming naintindihan sa interview nyo kay Senator Risa Putol-putol. Ayan. At susunod na. Paalam na ba tayo? Yes, lakay. Ayan, susunod na Wonder Woman na Miss May Binauhan. Ingat-ingat po, stay safe. Ayan, umuulan-ulan pa rin. At usag ubusipod. Ayan, ay, dako apo. Okay nga, Rod. Maganda umaga. Stay safe. Diyos ni Agina. Diyos ni Kumuyog. Bye-bye. It's so long, long road. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kailan? Enjoy.